Alive na po. Sa inyo tanong. Magandang umaga po sa bawat isa, mga minamahal kay Kristo. Humihingi po ako ng paumanhin na tayo ay medyo late ngayon. Pero purihin po ang Panginoon na kasama pa rin natin ang Panginoon. Hallelujah. Ang atin pong pagbubulay-bulayan ngayon sa ating morning devotion ay ang Leviticus 17 po, 1 hanggang 16. At ang pamagat po nito ay kahalagahan ng pagsamba sa Diyos at pagbabawal sa pagkain ng dugo. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Ama at aming Diyos, salamat po sa umagang ito na pagkaraan po ng 3 Sabado na ako ay wala, ay kinahabagan mo ako ngayon na andito po ako. Purihin ang Panginoon sa bagmo. At purihin po ang Diyos na sasamahan tayo ng Panginoon sa umagang ito. At ang lahat po ng papuri, pasasalamat ay babalik natin sa Panginoon. Sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Amen. Hallelujah. At ulitin ko po ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulay sa ating morning devotion ay ang kahalagahan po ng pagsamba sa Diyos at pagbabawal sa pagkain ng dugo. At yun po ay mababasa natin sa banal na kasulatan mula 1 hanggang 16. Sabi po dito ay, sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Aaron sa kanyang mga anak at sa lahat ng Israelita, ito ang iniuutos ko. Ang sinumang Israelita na magpapatay ng toro, tupa o kambing sa loob o labas man ng kampo nang hindi dinadala sa pintuan ng toldang tipanan upang ihandog sa akin, ay nagkakasala dahil sa dugong pinadanak niya. Dapat siyang itiwalag sa sambahayan. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay nasa galimang talata na. Ang layunin nito ay upang ihandog kay Yahweh ang mga hayop sa halip na patayin sa parang. Dapat nilang dalhin iyon sa saserdote na sa may pintuan ng toldang tipanan upang ihandog kay Yahweh bilang handog pangkapayapaan. Ang 6 po, ibinisik ng saserdote ang dugo nito sa altar sa pintuan ng toldang tipanan. Ang taba niyon ay susunugin at ang usok nito ay magiging mabangong samyo para kay Yahweh. Hallelujah. Ito po, talatang 7. Sa gayon, hindi na nila iaalay ang mga hayop na ito sa demonyo na anyong kambing na kanilang sinasamba. Ito'y tuntuning susundin nila at ng kanilang lahi habang panahon. 8 po. Sorry po. Sabihin mo sa kanila na sinumang Israelita o dayuhang kasama nila ang magsunog ng handog na hindi dinadala sa may pintuan ng toldang tipanan upang ihandog sa akin ay ititiwalag sa sambayanan. 10 po. 11 hanggang 12. Ang sino mang kumain ng dugo ay kapupuutan ko at ititiwalag ko sa sambayanan, maging Israelita o dayuhan man, sapagkat ang buhay ay nasa dugo at iniuutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pantubo sa inyong buhay. 12, kaya nga hindi ito dapat kainin ni numan, maging siya'y Israelita o dayuhan man. 13 at 14. At kapag ang sino man sa inyo maging Israelita o dayuhan ay humuli ng hayop o ibong makakain
dapat niyang itapon ang dugo niyon at tabunan ng lupa, sapagkat ang buhay ng bawat hayop ay nasa dugo, kaya huwag kayong kakain ng dugo. Ang sino mang lumabag dito'y ititiwalag sa sambayanan. 15, 16, sino mang kumain ng hayop na namatay sa peste o pinatay ng kapwa hayop ay dapat maglaba ng kasuotan at maligo. Hanggang gabi, siyang ituturing na marumi. Panghuli po, 16, kung hindi niya gagawin iyon, siya'y mananagot. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay magsisimula na sa ating pagbubulay-bulay. At pag-usapan po natin ang mahalagang aral na matatagpuan natin sa una ay Leviticus 17:7. Ang sabi po, sa gayon hindi na nila iaalay ang mga hayop na ito sa demonyo na kanilang sinasamba. Ito'y tuntuning susundin nila sa kanilang lahi habang panahon. At paliwanag po natin ay napatunayan po na noong panahon ni Moises, ang mga Israelita ay nag-aalay ng mga handog sa mga demonyo sa disyerto upang makuha nila ang kanilang tulong at pagkampi ng kaaway. Ang ganitong uri ng gawain ay nagpapakita ng kawalan ng katapatan espiritual sa Panginoong Diyos at mahigpit na ipinagbabawal. Bakit po? Ang buhay po ay nasa dugo. Ibinibigay ng talatang ito ang dahilan ng pagbubuhos ng dugo ng isang hayop na ihandog. At ang kahulugan po nito sa pagbabayad sala, ang dugo ng hayop ay kanyang buhay. Kaya nga po, sinasabi po sa 14, talatang 14, Leviticus 17:14, sapagkat ang buhay ay ng alinmang hayop ay nasa dugo. Kaya huwag kayong kakain ng dugo. Ang sinumang lumabag dito'y ititiwalag sa sambayanan o kapulungan. Kaya ito ang dugo na ipinantubos sa kasalanan ng tao sa kabayaran ng buhay. Sa ibang salita po, hindi na kailangang ibigay ng tao ang kanilang buhay sapagkat ang buhay ng hayop ang kabayaran para sa kanila. At ang prinsipyo pong ito ay pagiging kahaliling pambayad sala sa pamagitan ng dugo ng hayop. Pero kakaiba po ay ang dugo po ng hayop ay tumutulong sa ating maunawaan ang kahalagahan ng dugo ni Kristo po. At mas mahalaga po, mas karapat-dapat ang dugo ng ating Panginoong Yesus sa pagtanggap po ng kaligtasan sa ilalim po ng bagong tipan. At ito po ay sa pagdaloy ng dugo ni Yesu Kristo sa krus. Ipinagpalit niya ang kanyang buhay para sa buhay ng mga makasalanan. Sino po yun? Tayo po yun, mga minamahal kay Kristo. Kaya nga po ang sabi po ni Pablo doon sa Roma 5:1, yamang napawalang sala na kayo. Hallelujah. Amen. Kasama po ako doon. Kasama po tayo. Kayamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Kasi po, nakasulat po sa banal na kasulatan na tayo, nang tayo ay makasalanan pa, ay kaaway ng Diyos. Ngunit ang sabi po, nang tayo ay manampalataya kay Kristo, nagsisi ng mga kasalanan, tinanggap siya bilang Panginoon at personal na tagapagligtas, ay sinasabi po na tayo ay mayroon ng kapanatagan. Na tayo po ay makalalapit na ng direkta sa Diyos. Hindi na natin kailangan ang kagaya noong unang panahon ay
Ang pari ang nagdadala ng handog para sa kasalanan ng mga tao, sa kanyang sariling kasalanan. Ngayon po, ang pagpapawalang sala po sa pamagitan ng pananampalataya ay nagdudulot po sa atin. Tayo po nananampalataya ay nagdudulot po sa atin ng biyaya. Ano pa po? Hallelujah. Pag-asa, katiyakan. Katiyakan na tayo ay wow! Praise the Lord. Pag dumating ang Panginoong Jesus, na tayo ay nakapagsisi, tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at personal na tagapagligtas, ay meron tayong kahandaan sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. At tayo ay makakasalubong ng personal sa Kanya sa alapaap at tayo po ay Kanyang kukunin sa pagdagit o rapture. Kaya nga po, ang pagpapawalang sala sa pamagitan ng pananampalataya ay nagdudulot ng biyaya, pag-asa, katiyakan, mga pagbabata sa sanlibutan ito na kinabubuhayan natin ngayon na napakahirap tirahan. Sabi ko nga, ayaw kong tumira dito. Ay, merong mga pagbabata. Marami ito po tayong mga tiisin, mga kahirapan na binabata natin. Bakit po? Sa ating pong pagbabata ng mga kahirapan na pinapayagan ng Diyos sa atin, ay mayroon tayong kaagapay. Ang ating Panginoong Yesus. Kaya nga po mayroon tayong katiyakan sa ating mga pagbabata. Ang pag-ibig po ng Diyos, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay alam natin na mayroon tayong kaligtasan mula sa puot ng Diyos na darating. At muling pakikipagkasundo sa Diyos, kaligtasan sa pamagitan ng buhay at presensya ni Jesus at kagalakan sa Diyos. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Sa nagdaan pong mga Sabado na wala po ako, ay ako po ay may mga binabata na sa aking pisikal na kalagayan. Ngunit purihin po ang Diyos, kaagapay ang Diyos, nandyan siya, at ako ay hindi po niya para makipagkaisa sa inyo sa ating pagbubulay, sa ating morning devotion. Kaya nga po, sa pamagitan ng buhay at presensya ni Jesus at kagalakan sa Diyos, purihin po ang Panginoon. Ngayon, kung titingnan po natin ang Colossus 1:14, sa pamagitan ng anak ng Panginoong Hesus po, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Purihin po ang Diyos. Naranasan ko po na maging isang kasalanan at iniisip ko po noon na ako'y magpapakamatay kasama ang aking mga anak. Ngunit dumating ang kaligtasan sa pamagitan ng isang tao na ginamit ng Diyos at ako po ay nakaunawa na napakasimple na tanggapin ang kaligtasan. Simple. Dahil ito ay pinaghirapan na ng ating Panginoon. Namatay na siya sa krus para tayo po ay magkaroon ng kalayaan mula sa pagkaalipin ng kaaway. Ngayon sabi po sa Colossus 1:14, sa pamagitan ng anak ng Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. At habang pinag-aaralan ko po ito, ay tumutulo ang aking luha. Salamat sa Diyos. Naranasan ko ang mapatawad. Naranasan ko na lumaya mula sa kasalanan. At tayo po ay magbubulay-bulay doon sa Hebreo 9:13-14. At ang sabi po, ang dugo ng mga kambing at mga toro at abo ng dumalagang baka ay iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi. Sa gayon, sila'y nagiging malinis ayon sa kautusan. At naalala ko po ang ginagawa noon sa una nating simbahan na ang pare ay may hawak-hawak na pangwisik, tubig na pangwisik na kinakatawan daw po yun ng
bendisyon, paglilinis sa mga taong nagkakasala. Ngunit, ang sabi po ng banal na kasulatan, ayon dun po sa Hebreo 9:14, ngunit higit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo, hallelujah, purihin po ang Panginoon. Sa pamagitan ng walang hanggang Espiritu, ay inialay niya ni Jesus po sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Hallelujah. Yung pong mga hayop na pinapatay at iniaalay kapalit ng kasalanan ng mga tao, tinutubos nila ang kasalanan ng mga tao, ay sinasabi po ng Hebreo na, ngunit higit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamagitan ng walang hanggang Espiritu, ay inialay niya ni Jesus sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isip upang talikdaman natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang buhay na Diyos. Naalala ko po, nung ako ay bagong-bago sa Panginoon, hindi ko na naramdaman yung sumbat, hindi ko na nararamdaman yung sinasabi ng isip ko na, hey, ikaw ay isang makasalanan. Ngunit dahil sa pananampalataya kay Kristo at sa kanyang dugong umagos doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo, kailangan lang na paniwalaan ko yun. Kailangan lang na sampalatayanan ko yung ginawa niya doon sa krus. Ang dugong umilinis ng ating puso't isip. Kasi, ang taong kasalanan ay alam niya sa kanyang sarili. Yung isip niya, nagsasabi sa kanya na, ito ka noon, ngunit purihin ng Diyos. Nang manampalataya ako kay Kristo Jesus na Panginoon at sinampalatayanan ko yung pag-agos ng kanyang dugo doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo, ay nilinis, purihin ng Diyos, nilinis ang aking mga kasalanan. At ang sabi ko ay, upang paglingkuran ko ang buhay na Diyos. Purihin po ang Panginoon. Ngayon, tayo po ay malapit ang magtapos. Ang dugo ni Kristo, sabi po doon sa 9:14 ng Hebreo, ang dugo ng Panginoong Hesus Kristo ay sentro. Ito po ang sentro ng pagkaunawa ng pagtubo sa bagong tipan. Doon sa krus ay ibinuhos ni Kristo ang kanyang dugo walang sala upang alisin ang ating mga kasalanan at ipakipagkasundo tayo sa Diyos. Hallelujah po! Sa pamagitan ng dugo ni Kristo ay naganap ang mga sumusunod. At kung meron po kayong ballpen at papel, pwede po ninyong isulat. Napakagandang mga talata. Alam po ba ninyo na sa loob ng 3 Sabado na hindi ako nakasama sa inyo sa pagbubulay na ito, ay sabi ko, Panginoon, napakaganda naman ng itiniramong bersikulo sa akin, mga bersikulo po ng Kabanatang 17 ng Leviticus. Ang sabi po dito, sulat po ninyo, kung gusto lang po ninyo, Mateo 26:28, sinabi ng Panginoong Yesus, doon sa Mateo, sinabi niya sa kanyang mga alagad, sabagat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo na mabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Wow! Purihin ang Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. At gustong-gusto ko po ang talatang ito na gustong yakapin ng Diyos ang buong sanglibutan. Ngunit ang sanglibutan ay ayaw. Iyon ang dapat nating iluha, mga minamahal kay Kristo. Iluha natin na pagdating ng ating Panginoong Yesus, tayo po ay may kagalakan na sasalubong sa Kanya sa impapabid. Ngunit ang mga tao, paano po? Sabi po sa Roma, paano sila mananampalataya kung walang magsasabi sa kanila? Mga minamahal kay Kristo, huwag tayong tumigil ng pagsasabi
ng tungkol sa pag-ibig ng Diyos, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Buong sanglibutan, gusto yakapin ng Diyos. Nawa ang sanglibutan, ang mga tao, ang ibig sabihin, ay mabuksan ang kanilang puso para sa Panginoon. Hindi tayo masayang pupunta sa langit, pero ang iba pupuntang impyerno. Mga minamahal, huwag tayong tumigil. Ang sabi po sa Efeso 1:7, tinubos tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Oh, hallelujah. At sa gayoy, pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon, kadakila ang pag-ibig na ipinadama ng Diyos sa atin sa pamagitan ng pagsusugo ng kanyang anak na si Jesus upang mamatay sa krus. Sa halip na tayo ang nilalatayan. Sa halip na tayo ang binubugbog, binubunutan ng balbas at sinasambunutan, sinasampal, dinuduraan. Wow! Ang ating Panginoon ang gumawa noon. Purihin po ang Diyos. Kaya nga, sabi sa Efeso 1:7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. At sa gayoy pinatawad ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama ng Diyos at ni Jesus sa atin. Kaya nga, ang kanyang dugo ay tumutubos sa lahat ng mga mananampalataya mula sa kapangyarihan ni Satanas. Isipin na lang natin kung ano ang magagawa ng Diablo sa buhay natin kapag tayo ay nagpaalipin pa rin sa Kanya. Kaya mga minamahal kay Kristo, huwag tayong titigil ng pagsasabi. Ibubukas lang natin ang ating mga bibig. Ang Diyos ang hihipo sa puso at kaisipan ng tao upang sila ay tumugon at makakilala sa Panginoon. Kaya nga, sabi po, ang kanyang dugo ay nagpapawalang sala sa lahat ng mananampalataya sa Kanya. At tandaan natin ang Hebreo 10:22. Pananampalataya at paglapit. Mga minamahal, lagi ko pong sinasabi ito kapag may pagkakataon po ako na may kausap. Ang paglapit po, ang pananampalataya at paglapit. Alalahanin natin ang Panginoong Hesus na nagbuwis ng kanyang buhay, ng kanyang dugo, para lang tayo ay mailapit sa Diyos. Kaya nga, kung tayo man po ay nasa panahon ng pinanghihinaan ng loob, dahil marami tayong mga pinagdadaanan, mga minamahal kay Kristo, huwag po. Patuloy lang po ang pananampalataya. Pananampalataya at paglapit sa Diyos sa pamagitan ni Kristo. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating budhi sa mga mananampalataya upang sila ay makapaglingkod sa Diyos ng walang sumbag, ng kasalanan, may lubos na katiyakan. Ang po ba ninyo na pagkatapos kong manampalataya, magsisi, tumanggap kay Jesus, na magpatuloy na magbasa, patuloy na nag-aaral ang salita ng Diyos, kailangan po mga minamahal, hindi lang po tayo pupunta sa ating worship center o simbahan nating tinatawag kapag linggo para makinig ng mensahe. Pag-aralan po natin ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita po ng Diyos ang magbabago ng ating buhay. Hindi po yung pakikinig natin. Ang salita po ng Diyos ang magbabago ng ating puso. Sapagkat ang puso po ng tao ay imbaka ng lahat ng dumi, lahat ng masasamang kaisipan, lahat ng mga pangit na bagay ay nasa puso. Kaya hinihingi ng Diyos ang ating puso na isurrender natin sa Diyos. Nang magawa ko po yun, ay gulat na gulat po ako sa sarili ko na nakakatayo ako ng taas noo sa pulpito, kahit saan ako makarating, kahit sa Amerika, ay
Kahit na po, ang tawag nila sa akin sa English ko ay, hindi tama, purihin po ang Diyos. Nagsasalita pa rin ako patungkol sa Panginoon. Kaya nga po, ang sabi po ng Hebreo 10:22, pananampalataya paglapit. Kailangan lumapit. Ano ang paglapit? Pananalangin. Alalahanin natin ang Panginoong Yesus. Siya ay Diyos. Hindi po nawala ang kanyang pagka-Diyos nung siya ay magkatawang tao. Siya po ay tunay na Diyos at tunay na tao nang siya ay mabuhay dito sa lupa. Ngunit, yung pananalangin ay hindi niya iniwawala. Ang pananalangin po ay napakahalaga. Yun po ang tinatawag kong paglapit, pananampalataya at paglapit. Purihin po ang Panginoon. At lumapit po tayo, sabi ng Hebreo 10:22. Ang pananampalataya po at paglapit sa Diyos sa pamagitan ni Jesucristo ay hindi maaring mapaghiwalay. Hindi lang po yung pakikinig ng salita ng Diyos. Maganda po yun, mabuti po yun. Kung dahil ang ginagawa ko nun, isinusulat ko ang mga bersikulo, tinitingnan ko sa Biblia, tama kaya ang sinasabi ng pastor? Tama kaya ang kanyang mga itinuro? Kailangan po natin makatiyak. Kasi sa panahon ito, mga minamahal kay Kristo, ang mga tao po ay iba't iba na ang pinapaniwalaan. Napakarami na pong tao na ngunit ang ating lang pong kahalagahan ay ang ebanghelyo na nakasulat po dito sa banal na kasulatan na una nating natutunan. Kaya nga po, lumapit tayo at napakahalaga po. Ang Panginoong Jesucristo ay sa paglapit po sa Diyos ay hindi mapaghihiwalay ang paglapit sa pananalangin. Ang ating Panginoong Yesus po ay naranasan po niya na magdamag siyang nananalangin. Naku, sabi ko, Panginoon, hindi ko yata kaya yun na magdamag na nananalangin. At ito po, ang pananampalataya at paglapit sa Diyos ay ipinaliwanag na tulad ng matapat na paglapit sa Diyos at pagsampalataya sa kanyang kabutihan. Tatandaan natin, napakaganda po ng Hebreo 11:6. Ang sabi po sa Hebreo 11:6, maniwalang may Diyos. Kapag tayo po ay lumalapit sa pananalangin, kaya kailangang maniwala tayo na lumalapit tayo sa Diyos, na may Diyos. At ang sabi po ay, at hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagkat ang sino man lumalapit sa Diyos ay dapat manampalataya sa Diyos. Dapat maniwalang may Diyos. At siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Sa paglapit sa Diyos sa pananalangin ng Panginoong Yesus, ang tao ay nakakasumpong ng awa. Biyaya, tulong, kaligtasan, pagpapakabanal at paglilinis. Alam po ba ninyo anong bago ako sa Panginoon? Kasi marami ang aking anak at maliliit pa sila. Kailangan kong asikasuhin sila at pagising ko sa umaga. Kailangan kong gumising ng alas 4. Alas 4 ng umaga para makalapit ako sa Diyos. Mailapit ko ang sarili ko, mailapit ko ang mga anak ko, at ngayon na sila ay malalaki na, lumaki na po ang aking pamilya. Ay, ang aking pong mga apo ay 24 at ang aking mga apo sa tuhod ay 9. At ang aking pong mga anak ay sinasabi kong 10. 8 sila, kulang mo ng isa, umuwi na sa Panginoon, pero 9 pa rin ang natitira. Sapagkat doon sa 10 ay kabilang na ang aking pinalaking 2 apo. Purihin po ang Panginoon. Kaya nga po, maliwanag po na kung walang paglapit sa Diyos,
sa pananalangin at pakisama kay Kristo ay walang pananampalataya na nagliligtas. Hindi po natin maaari sabihin na nagsisimba naman ako pag linggo eh. At saka nakakapakinig naman ako ng sermon ni Pastor. Hindi po yun. Ang mahalaga po ay yung relasyon natin. Ano ang relasyon natin sa Diyos? Ano po ang relasyon natin? At yung pananalangin ko ng madaling araw ay nagaya ng isa kong anak na babae, si Marisa. At yung anak kong nasa Bulacan, si Pastor Paul. Sabi niya, alam mo, Nay, sabi ni Pastor Paul, nung maliliit pa kami, naririnig kitang nananalangin ng madaling araw at ginaya. Kaya nga po ang ating mga anak, mga minamahal ko kay Kristo, mga tatay at nanay, ay nakatingin lang po sa atin. Nakasara po ang kanilang tenga sa ating mga sinasabi. Sa ating mga itinuturo, nakasara tenga nila dyan. Lalo na po kung sila ay mga may gulang na. Ay mayroon na silang sariling kaisipan at sariling pagpili. Pero, tinitingnan nila ang ating kilos, ang ating pagsasalita, tinitingnan nila yung gawi natin, mga minamahal na kapananampalataya, mga minamahal kay Kristo, mga minamahal na pastor, nanay at tatay, na pangkaraniwang ina at ama ng isang sambayan. Napakahalaga po na ng pagtingin sa atin ng ating mga anak. Ano ba si nanay at tatay? Sabi nung panganay ko, naririnig kong may kausap siya, sabi niya, alam niyo, ang nanay ko, mula nung manampalataya siya sa Panginoon, kahit saan siya pumunta, dala niya ang kanyang Biblia. Dala niya ang kanyang Biblia. Kasama po ba natin ang Panginoon sa araw-araw na pamumuhay natin? Kasama po ba natin? Tayo po ay doon na bukas sa sinasabi ko. At gusto ko rin hingin sa inyo na ako po sa gulang na 88 ay nangangarap pa na mag-mission. Nangangarap pa na gawin yung dati kong ginagawa na nagbabahay-bahay. Namimigay ng leaflets, namimigay ng mga babasahin para sa Panginoon. Mga minamahal, isama naman ninyo ako sa inyong panalangin. Nabigyan pa ako ng Panginoon ng lakas. Palakasin yung aking mga paa. At ipanalangin ninyo ako na lubusan akong pagalingin ng Panginoon sa pisikal. Salamat. Tayo po ay manalangin. Aming Ama at aming Diyos, salamat po sa pangunguna mo po sa amin, sa aming pagbubulay-bulay na ito, sa iyong mga salita. Salamat po, Ama, na bagamat wala ako ng 3 Sabado, niloob mo na ito ako ngayon. Hindi po mo. Binigyan mo ng magandang paghinga. Hindi ako inubo habang nagsasalita ako. Tunay nga po na isang himala ito para sa akin. Salamat po, Ama. Idinadalangin ko rin po ang ating mga kasama ngayon sa pagbubulay-bulay ng iyong salita. Idinadalangin ko po ang aming mga pastor na itinatayo mo sa pulpito na kahit saan sila makarating ay patuloy silang naglilingkod sa iyo. Dinadalangin ko po ang aming mga pastor sapagkat sila po ay talagang hindi inaalisan ng tingin ng kaaway. Ngunit nandiyan ka po, Panginoon.
Kasama ka ng aming mga pastor, ang loob ng iyong banal na dugo sa kanila. Idinadalangin ko, sino man sila, Panginoon. Kasama ang aking mga anak na naglilingkod sa iyo. Kasama si Bishop Armando na laging umaalis. Pumupunta doon sa lugar na kung saan siya dinadala ng Panginoon. At ang kanyang anak na si Pastora Charis. Ang kanyang buong pamilya ay naiiwanan niya para maglingkod sa iyo. Dinadalangin ko po. Sorry po. Ang mga manggagawa sa ubasan ng Panginoon. Mga manggagawa na nagsisikap. Mga kapatira na nagpapatuloy. Mga kapatid, ano man ang pinagdadaanan natin sa mga panahon ito? Meron kayong kaagapay. At ang sabi nga ng Panginoong Yesus, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ama, salamat sa araw na ito. Basbasan mo po ang kalipunan ito na kasama ko ngayon sa pagbubulay-bulay ng iyong salita. Ama, salamat. Lukuban mo po ng dugo na Jesus at naunawaan po namin ang kahalagaan ng dugo na Jesus na umagos doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Na hindi ang mga dugo ng hayop, kundi ang dugo na mahalaga ng aming Panginoong Jesus. Hallelujah. Purihin ka po, Ama. Sambahin ka po at pasalamatan. At Ama, patuloy ka naming pasasalamatan at sasambahin at paglilingkuran. Ibabalik po namin ang papuri pasasalamat sa iyo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Maraming po salamat mga minamahal. At dito po sa mga nakapaghintay, 15 minuto po akong nahuli. Sorry po. Ang mga anak at mga apo ko, si Joanna. Hi Joanna, I love you. At ang si Teacher Bell and family, Susette, yung aking inaanak, si Presi and family, Elma at Yansa and family, lovely Ramirez and family. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Diyos. At purihin po ang Diyos na ako ay alam kong isasama ninyo sa inyong pananalangin hanggang sa darating nga sa madumuli sa pangalan ni Jesus. Amen.